Lumuhod ka, Magdalena. Ngayon din sa harap ng lahat ng mga bisitang ito, hingin mo ang kapatawaran ng pamilyang Monteclaro sa duming idinikit mo sa aming pangalan. Ang boses ni Doña Remedios ay hindi malakas, ngunit bawat salita ay tila isang latigo na humahagupit sa balat ni Mela. Sa gitna ng malawak at marangyang sala ng mansyon, kung saan ang amoy ng mamahaling pabango ng mga elitistang panauhin ay humahalo sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak ng fiesta. Naramdaman ni Mela ang biglang paghinto ng mundo. Ang ingay ng mga kubyertos na tumatama sa mga platong porselana ay naglaho na palitan ng isang nakabibinging katahimikan. Binitawan ni Mela ang laylayan ng kanyang suot na Filipiniana ang mamahaling telang pinya na siya mismo ang pumili para sa okasyong ito. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katarungang pilit ibinabaon sa kanyang dibdib. Bakit saan siya nagkulang, ibinigay niya ang kanyang buhay, ang kanyang karera, at ang kanyang dangal para sa pamilyang ito, ngunit heto siya ngayon ginagawang tuntungan ng kanilang mga paa. Tumingin siya kay Julian, ang kanyang asawa, na nakatayo lamang ilang hakbang mula sa kanya. Hawak nito ang isang baso ng alak, ang mukha ay walang mabakas na emosyon, tila ba isa lamang siyang estranghero na nanonood ng isang nakakaaliw na dula. Julian! Ang bulong ni Mela, isang pagsusumamo na hindi binigkas ng bibig kundi ng mga mata. Ngunit umiwas si Julian ng tingin, mas piniling pagmasdan ng bula sa loob ng kanyang baso kaysa sa pagkabasag ng puso ng kanyang asawa. Huwag mong hintaying mawala ang pasensya ko, Magdalena, muling saad ni Doña Remedios, habang ang kanyang mga brilyanteng alahas ay kumikinang sa ilalim ng higanting chandelier. Ang hiya na idinala mo sa amin ay hindi kayang hugasan ng kahit anong yaman. Ang tanging paraan ay ang pagpapakumbaba mo. Magmano ka at humingi ng tawad. Dahan-dahan, tila ba bawat pulgada ng kanyang katawan ay tumututol, ibinaba ni Mela ang kanyang tuhod. Ang malamig at matigas na marmol ng sahig ay humalik sa kanyang balat, isang hapdi na hindi mapapantayan ng kahit anong sugat. Sa kanyang paligid narinig niya ang mahihinang bulungan. Naroon si Tia Belen, ang kilalang marites ng barangay, na may hawak na pamaypay, habang ang mga mata ay naniningkit sa tuwa. Sabi ko na nga ba may itinatago ang babaeng iyan? Bulong ni Tia Belen sa katabing ginang. Masyadong painosente iyon, pala ay may kalokohan sa Iloilo. Naramdaman ni Mela ang init ng luha sa kanyang mga mata, ngunit pinigil niya ito. Hindi siya iiyak sa harap ng mga taong ito. Hindi ngayon. Kinuha niya ang tuyot at kulubot na kamay ni Doña Remedios. Habang idinidikit niya ang kanyang noo sa likod ng kamay ng matanda, isang mapait na lasa ang bumalot sa kanyang lalamunan. Ito ang tradisyon ng pagmamano, ang paghingi ng bendisyon na dapat sana ay puno ng pagmamahal, ngunit ngayon ay naging simbolo ng kanyang pagkakaalipin. "I'm sorry, Mama," ang tanging lumabas sa kanyang nangangatal na mga labi. "Patawad po sa lahat ng pagkukulang ko." Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Remedios. "Mabuti naman at alam mo ang lugar mo, Magdalena. Hindi dahil arkitekto ka ay maaari mo nang itayo ang sarili mo sa itaas namin. Tandaan mo, pumasok ka sa pamilyang ito na walang-wala. Lahat ng mayroon ka ngayon ay dahil sa pangalang Monteclaro." Matapos ang seremonya ng kahihiyan, dahan-dahang tumayo si Mela. Pakiramdam niya ay libu-libong karayom ang tumutusok sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang pader na kasalukuyang sumasailalim sa renovation, ng pader na siya mismo ang nagdisenyo. Sa likod ng mga bagong pintura at mamahaling kahoy, alam niyang may mga lamat na hindi nakikita ng iba. Kagaya ng kanyang buhay, ang mansyong ito ay maganda lamang sa labas, ngunit bulok at gumuho na sa loob. Lalampasan na sana niya ang kanyang asawa nang hawakan ni Julian ang kanyang braso. Hindi ito hawak ng pag-ibig, kundi isang mahigpit na pagkakaipit na tila ba isang tanikala. "Stop acting like a martyr, Mela," bulong ni Julian. Ang boses ay kasing lamig ng yelo sa Disyembre. "You brought this on yourself. Alam mo kung gaano kahalaga kay Mama ang reputasyon ng pamilya." "Reputasyon?" bahagyang natawa si Mela. Isang tawang puno ng pait. "Iyan lang ba ang mahalaga sa inyo, Julian? Paano naman ang katotohanan? Paano naman ako?" Lumapit si Julian sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay amoy alak at panlilinlang. "Gawin mo ang lahat ng gusto nila, Mela. Sumunod ka sa bawat utos, lumuhod ka kung kailan nila gusto. Huwag mong susubukan na lumaban." Sandaling huminto ang lalaki, at ang sumunod na mga salita ay tila isang saksak
sa pinakamalalim na bahagi ng pagkatao ni Mela. Kung ayaw mong mawala sa iyo ang anak natin, one word from my mother, and you will never see him again. I'll make sure the courts believe you're an unfit mother. Nanigas ang buong katawan ni Mela. Ang kanyang anak ang tanging dahilan kung bakit siya humihinga pa sa impyernong ito. Tumingin siya sa itaas sa madilim na langit ng gabi na bahagyang naiilawan ng mga paputok ng fiesta. Ang liwanag ay panandalian lamang, ngunit ang dilim ay tila walang katapusan. Nang dumaan si Clarita, ang kanyang hipag ay sadya itong bumangga sa kanyang balikat habang nakangisi. "Welcome to the family again, Mela. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang masyadong mataas. Ang mga Monteclaro ay hindi natatalo." Naiwang mag-isa si Mela sa gilid ng beranda habang ang musika ng fiesta ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Hinaplos niya ang lamat sa pader na kanyang nadiskubre kanina. Isang maliit na lamat, ngunit sapat na upang simulan ang pagguho ng buong istruktura. "Mali kayo." Bulong ni Mela sa hangin. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nawalan ng ningning at napalitan ng isang matigas na determinasyon. "Hindi ako lumuluhod para sumuko. Lumuluhod ako para mas maayos kong makita ang pundasyong sisirain ko." Sa sandaling iyon, isang mabilis na anino ang dumaan sa garden. Isang babaeng nakaitim nakatitig sa kanya mula sa malayo. Ang babaeng magpapabago sa lahat. Ang katahimikan sa loob ng Mansyon Monteclaro, kapag sumasapit ang hating gabi, ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Mela. Sa mga oras na ito, kung kailan ang lahat ay mahimbing, nang natutulog, doon lamang siya nagkakaroon ng pagkakataong huminga ng malaya o ang magpanggap na malaya. Hawak ang kanyang flashlight at ang mga blueprints ng renovation, dahan-dahan siyang naglakad sa madidilim na pasilyo. Ang bawat hakbang niya ay maingat, tinitiyak na walang kahit anong tunog ng pagkiskis ng tsinelas sa sahig, ang makagigising sa mga taong tila mga buwayang naghihintay lamang ng kanyang pagkakamali. Tumigil siya sa harap ng malaking portrait ni Don Monteclaro sa library. Ang yumaong ama ni Julian ay nakatingin sa kanya nang may awtoridad. Ang mga mata ay tila sumusunod sa bawat kilos niya. Noong una, akala ni Mela ay isang parangal ang pagkakapili sa kanya upang ayusin ang mansyong ito. Akala niya ito ang paraan ng pamilya upang tanggapin siya bilang katuwang sa kanilang legasya. Ngunit habang tumatagal, natanto niya na ang bawat pader na kanyang pinapatibay ay nagsisilbi lamang na mas matibay na rehas para sa kanyang sariling kulungan. "Arkitekto ako, Julian," bulong ni Mela sa kanyang sarili, habang ang kanyang daliri ay dahan-dahang hinahanap ang isang hindi pantay na bahagi sa gilid ng portrait. "Alam ko kung saan itinatago ang mga lamat. Alam ko kung aling bahagi ng pundasyon ang marupok." Narinig ang isang mahinang tunog ng mekanismo ng kandado, isang tuyot na langit-ngit na nagmula sa likod ng mabigat na frame. Bahagyang bumukas ang isang bahagi ng pader, inilalantad ang isang maliit at lihim na vault na hindi nakalista sa orihinal na plano ng bahay. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila ba isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Sa loob, maayos na nakasalansan ang mga dokumentong hindi para sa mga mata ng isang hamak na manugang. Kinuha niya ang unang envelope. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang binabasa ang mga bank statements mula sa isang offshore account sa Cayman Islands. Bawat transaksyon ay may malalaking halaga, milyon-milyong piso, na dahan-dahang inilalabas mula sa kumpanya ng pamilya, at ang nakapagtataka, ang ilan sa mga ito ay galing sa sariling design firm ni Mela na kinuha ni Julian bilang management fees. Magnanakaw. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang tuyong labi. Hindi lamang ang kanyang puso ang ninakawan ni Julian, kundi pati ang bunga ng kanyang paghihirap sa loob ng maraming taon. Ngunit ang mas nakapagpabagsak ng kanyang balikat ay ang pangalang nakasulat bilang co-owner ng account, isang babaeng nagngangalang Cecilia Rivera. Sino si Cecilia? Bakit bawat buwan ay tumatanggap ito ng halagang sapat na upang bumili ng isang marangyang kondo sa Makati? Biglang napatigil si Mela nang makarinig siya ng marahas na pagbukas ng pinto sa kabilang dulo ng library. Mabilis niyang isinara ang vault at ibinalik ang portrait sa dati nitong pwesto. Sa loob ng ilang segundo, mabilis siyang nagtago sa ilalim ng malaking mesa, pilit na pinapakalma ang kanyang hininga na tila ba naging isang malakas na hangin sa kanyang pandinig. Narinig niya ang matalim na tunog ng mga takong na tumatama sa marmol na sahig. Si Clarita iyon,
Ang kanyang hipag ay pumasok sa silid habang may kausap sa telepono. I don't care about the risk, Julian, ang boses ni Clarita ay puno ng iritasyon at talim. The renovation is the perfect cover. Once Mela finishes the West Wing, we can declare the expenses doubled. She's so focused on her stupid blueprints, she won't even notice her signatures being used on the vouchers. Just make sure you keep her submissive. Ang drama niya sa fiesta was a good start. She needs to know her place. Naramdaman ni Mela ang pagdaloy ng malamig na pawis sa kanyang likuran. Ang bawat salita ni Clarita ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang tiwala. Ginagamit nila siya, ang kanyang talino, ang kanyang lisensya, ang kanyang pangalan, lahat ay kasangkapan lamang sa kanilang maruming laro. Naghintay si Mela hanggang sa muling lumabas si Clarita at marinig ang huling tunog ng pagsasara ng pinto sa pasilyo. Nang makaalis ang hipag, dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng galit. Hindi ito ang galit na nagwawala. Ito ang galit na nagpaplano. Bago siya tuluyang lumisan, muli niyang binuksan ang vault upang ibalik ang envelope, ngunit may isang maliit na asul na folder ang nahulog sa pinakailalim. Pinulot niya ito at binuksan. Sa loob ay may isang marriage certificate. Ang papel ay luma na ngunit maayos ang pagkakaimbak. Binasa ni Mela ang mga pangalan: Julian Monteclaro at Cecilia Rivera. Ang petsa ng kasal ay nakasulat sa ibaba. 15 taon na ang nakalilipas. 10 taon bago pa man nakilala ni Julian si Mela. Isang masidhing hilo ang bumalot sa kanyang paningin. Ang kanyang buong buhay kasama si Julian, ang kanilang kasal, ang pagkapanganak sa kanilang anak. Lahat ba iyon ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan? Kung si Cecilia Rivera ang tunay na asawa, ano siya? Isang palamuti, isang paraan lamang upang makuha ang kanyang ari-arian at galing. Niyakap ni Mela ang sarili habang ang lamig ng gabi ay unti-unting nanunuot sa kanyang mga buto. Hindi na lamang ito tungkol sa pera o sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa kanyang pagkatao na pilit nilang binura. Sa labas, ang tunog ng isang malungkot na kuliglig ay tila nakikiramay sa kanyang pag-iisa. Ang Mansion Monteclaro ay hindi na lamang isang bahay para sa kanya. Ito ay isang libingan ng mga lihim at siya ang arkitektong naatasang maghukay ng sarili niyang hukay o ang magtayo ng isang katarungang wawasak sa lahat. Ang bawat tunog ng matutulis na sapatos na tumatama sa makinis na sahig ng bulwagan ay tila isang babala na hindi pinansin ng mga naninirahan sa Mansion Monteclaro. Sa gitna ng mainit na hapon, isang babaeng may tindig na kasing talas ng kanyang tingin ang pumasok sa pintuan. Suot ang isang itim na business suit na walang kahit isang gusot bitbit, ang isang leather na bag na tila naglalaman ng mga hatol. Huminto siya sa tapat ni Mela. I am Luciana Cruz, the auditor you requested for the West Wing renovation. Ang boses nito ay parang isang talim ng kutsilyo, malamig, direkta at walang bahid ng pag-aalinlangan. Naramdaman ni Mela ang bahagyang pagkirot ng kanyang mga daliri. Si Luciana ay hindi lamang isang auditor, siya ang alas na lihim na kinuha ni Mela sa pamamagitan ng isang lumang koneksyon sa Iloilo. Sa paningin ng pamilya Monteclaro, isa lamang itong hakbang ni Mela upang maging efficient sa construction, ngunit sa likod nito ay isang mas malalim na plano. Glad you could make it, Miss Cruz, bati ni Mela sa wikang Taglish, pilit na pinapanatili ang professional na tono sa kabila ng paninikip ng kanyang dibdib. I need you to look into the material costs and the labor vouchers. Everything must be transparent. Eksaktong bumaba sa grand staircase si Doña Remedios, hawak ang kanyang mamahaling abaniko na tila isang reyna na nag-iinspeksyon ng kanyang nasasakupan. Tumigil ang matanda nang makita si Luciana, isang kakaibang anino ng pagkilala, o marahil ay takot ang dumaan sa mga mata ng matanda bago ito mabilis na napalitan ng kanyang nakasanayang pagmamataas. And who is this Magdalena? Tanong ni Doña Remedios. Ang boses ay puno ng pagduda. Bakit kailangan pa natin ng auditor? Are you saying we don't know how to manage our own funds? Hindi sumagot si Mela, ngunit si Luciana ang humarap sa matanda. Walang bahid ng takot sa kanyang mga mata nang salubungin ang titig ni Doña Remedios. It's not about doubt, Doña Remedios. It's about accountability, lalo na kung ang pondo ay nagmumula sa kumpanya ni Mrs. Monteclaro. I'm sure you wouldn't want any discrepancies to surface later on, right? Ang katahimikan sa pagitan ng dalawa ay naging kasing bigat ng isang paparating na unos.
Naramdaman ni Mela ang tensyon sa hangin, ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan ng kanyang biyenan at ng estrangherong auditor. Sino ba talaga si Luciana nang dumating ang gabi, lihim na nagtagpo ang dalawang babae sa madilim na bahagi ng garden malayo, sa mga camera, at sa mapanuring mga mata ni Clarita. Ang tanging liwanag ay ang malamlam na buwan na nagtatago sa likod ng mga ulap. You're taking a big risk, Mela. Simula ni Luciana ang kanyang boses, ay mas malambot na ngayon, ngunit puno pa rin ng seryosong babala. Ang pamilyang kinalaban mo ay hindi lamang basta mayaman. Sila ay mga eksperto sa paglilibing ng mga tao ng buhay sa ilalim ng pera at kahihiyan. Wala na akong pakialam sa sarili ko, Luciana. Sagot ni Mela ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na emotion. Gusto ko lang mabawi ang anak ko. Gusto ko lang maramdaman na hindi ako isang basura na maaari nilang tapakan at itapon pagkatapos pakinabangan. Sandaling tumitig si Luciana kay Mela. Sa mga mata ng auditor, nakita ni Mela ang isang pamilyar na sugat, isang kirot na tila nagmula rin sa pagtataksil. Ang sandaling naiintindihan nila na pareho silang biktima ng isang sistemang binuo ng mga Monteclaro. Tutulungan kita, bulong ni Luciana. Pero huwag mong iisipin na ginagawa ko ito para sa iyo. May sarili akong utang na dapat singilin sa pamilyang ito. Just give me access to the vault again. I need the digital logs. Kinaumagahan habang abala ang lahat sa paghahanda para sa isang charity gala, pumasok si Mela sa pansamantalang opisina ni Luciana sa loob ng library. Gusto sana niyang ibigay ang nakopyang susi ng basement, ngunit napatigil siya sa may pintuan. Nakatalikod si Luciana, hindi napansin ang pagdating ni Mela. Hawak nito ang isang lumang litrato na bahagyang kupas na ang kulay. Sa litrato ay makikita ang yumaong si Don Monteclaro na may kasamang isang batang babae at isang babaeng hindi pamilyar kay Mela. Ang mga kamay ni Luciana ay nakakuyom ng mahigpit sa gilid ng mesa at ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tila isang tahimik na pagngangalit. Lumapit si Mela at sapat na ang distansya para makita niya ang ekspresyon sa mukha ng auditor sa refleksyon ng salamin. Hindi ito mukha ng isang auditor na nagtatrabaho. Ito ang mukha ng isang mandirigmang nakahanap na ng kanyang target. Ang mga mata ni Luciana ay puno ng puot at ang kanyang titig sa mukha ni Don Monteclaro ay tila ba nais niyang sunugin ang alaala nito. Luciana at mahinang tawag ni Mela. Mabilis na itinago ni Luciana ang litrato sa loob ng kanyang folder at humarap kay Mela na tila walang nangyari, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Do you have the key? Inabot ni Mela ang susi, ngunit ang kanyang isipan ay punong-puno na ng mga bagong katanungan. Kung si Luciana ay may sariling agenda ng paghihiganti, hanggang saan ang maaari nitong gawin? Maaari ba niya itong pagkatiwalaan o isa lamang itong mas mapanganib na apoy na maaaring tumupok sa lahat pati na sa kanya? Habang lumalabas si Mela ng silid, naramdaman niya ang isang kakaibang kilabot. Ang bawat tao sa loob ng mansyong ito ay may suot na maskara at habang unti-unting natatanggal ang mga ito, ang katotohanang lumalabas ay mas nakakasulasok kaysa sa kanyang inaakala. Ang mahabang hapagkainan ng pamilya Monteclaro ay tila isang entablado ng paghuhukom. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier, ang bawat kislap ng mga kristal ay tila mga matalas na mata na nakamasid kay Mela. Nakaupo siya sa dulo, tinitingnan ang pagkain sa kanyang plato na wala siyang balak galawin. Ang bango ng nilutong kare-kare ay tila naging amoy ng isang bitag na dahan-dahang sumasara sa paligid niya. Mela, ihakain kapag kinda. Simula ni Doña Remedios, ang boses ay puno ng peking tamis na tila asukal na may halong lason. Kailangan mo ng lakas. Alam mo naman ang pamilyang ito ay nabubuhay sa pagkakaisa. At sa oras ng kagipitan, ang bawat isa ay dapat marunong tumanaw ng utang na loob. Naramdaman ni Mela ang paglamig ng kanyang mga daliri sa ilalim ng mesa. Alam niya ang patutunguhan ng usapang ito. Tumingin siya kay Julian na abala sa paghiwa ng kanyang karne, hindi man lang nag-aangat ng tingin. Sa tabi nito si Clarita ay nakangiti, isang ngiting tila ba alam na alam ang bawat baraha na hawak ng kanyang ina. Nakausap ko ang bangko tungkol sa kumpanya ni Julian, dugtong ni Clarita habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang baso ng tubig. The situation is quite critical, Mela, and since ikaw ang co-guarantor sa ilang mga properties, kailangan namin ang pirma mo sa waiver na ito. It's just a formality para mailipat ang ilang assets sa pangalan ni Mama para hindi ito mahila ng bangko. Inilapag ni Clarita ang isang makapal na folder sa gitna ng mesa. Tiningnan ito ni Mela.
Hindi ito simpleng waiver. Ito ay isang dokumento ng pagsuko ang pagsuko ng lahat ng kanyang naipundar na ari-arian, pati na ang maliit na lupang iniwan ng kanyang ama sa Iloilo. Don't forget, Mela. Muling uminit ang boses ni Doña Remedios, ngunit may kalakip na itong talim. Sino ba ang nagbayad ng operasyon ng tatay mo noon, bago siya pumanaw? Sino ba ang nagpaaral sa kapatid mo sa abroad? Kami ang sumalba sa pamilya mo nang lugmok na lugmok kayo sa hirap. Utang niyo sa amin ang lahat ng meron kayo ngayon. Ito ang tanikala ng tungkulin. Ang bawat tulong na ibinigay nila noon ay hindi pala bukal sa loob, kundi mga interes na ngayon ay sinisingil na ng may kasamang tubo. Ang bawat sentimong ibinigay nila ay naging isang kawil na nakakabit sa kanyang leeg. Hinihila siya pababa tuwing susubukan niyang tumayo para sa sarili. Sa ilalim ng mesa piniga niya ito, nang husto hanggang sa ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad isang pisikal na sakit na mas pinili niya kaysa sa emosyonal na pagdurog na ginagawa nila sa kanya. Inalala niya ang mukha ng kanyang anak na kasalukuyang nasa itaas naglalaro ng walang kamuwang-muwang sa panganib na kinakaharap ng kanilang kinabukasan. Hulyan, tawag ni Mela sa kanyang asawa, ang boses ay nanginginig sa pagsusumamo. Ito ba talaga ang gusto mo? Ibibigay ko ang lahat, pero paano ang anak natin? Paano ang magiging buhay niya kung wala na tayong natitira? Dahan-dahang iniangat ni Julian ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagmamahal. Mela, stop being so dramatic. Mama knows best. Kung hindi natin ito gagawin, lahat tayo babagsak. Just sign the papers. Gawin mo ito bilang kabayaran sa lahat ng ginawa ng pamilya ko para sa'yo. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa puso ni Mela. Ang lalaking ito na nangakong poprotektahan siya, ang siya pang unang nagtutulak sa kanya sa bangin. Dahan-dahan niyang itinulak palayo ang folder. Hindi ko pipirmahan iyan, Had. Mahina ngunit determinadong saad ni Mela. Tumigil ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng orasan sa dingding na tila bawat segundo ay isang babala ng pagsabog. Anong sabi mo? Ang boses ni Doña Remedios ay bumaba ng ilang oktaba, naging isang nakakatakot na bulong. Sabi ko hindi ko pipirmahan, muling pag-uulit ni Mela, habang diretso siyang tumitingin sa mga mata ng kanyang biyanan. Ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat at serbisyo, hindi ng kaluluwa at kinabukasan ng anak ko. Hindi niyo ako pagmamay-ari. Mabilis na tumayo si Doña Remedios. Sa isang iglap naramdaman ni Mela ang isang mabilis at masakit na pagtama ng palad sa kanyang kaliwang pisngi. Ang lakas ng sampal ay nagdulot ng isang matinding ugong sa kanyang pandinig at ang kanyang mukha ay biglang uminit at namanhid. Ang kanyang ulo ay tumagilid sa lakas ng impact at ang ilang hibla ng kanyang buhok ay humarang sa kanyang paningin. Wala kang hiyang, babae ka, sigaw ni Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Pinatira ka namin dito binihisan at binigyan ng pangalan, tapos ganito ang igaganti mo. Basura ka lang bago ka pumasok sa pintuang ito. Hindi gumalaw si Mela. Nanatili siyang nakatungo habang ang lasa ng dugo ay unt-unting nanunuot sa loob ng kanyang bibig mula sa kanyang nakagat na labi. Hindi siya umiyak. Ang bawat patak ng luha na nais lumabas ay hinarangan ng kanyang namumuong puot. Lumapit si Doña Remedios sa kanya, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila naging amoy ng kamatayan para kay Mela. Hinawakan ng matanda ang baba ni Mela at pilit na iniangat ang kanyang mukha. Tandaan mo ito, Magdalena, bulong ng matanda, na may kasamang banta na yumanig sa buong pagkatao ni Mela. Mula bukas, huwag na huwag mo nang susubukang lumapit o tumingin man lang sa anak mo. Itatago ko siya sa iyo. I'll make sure the law sees you as a mentally unstable woman who is a danger to her own child. Hinding-hindi mo na siya makikita simula bukas. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa sampal na tinanggap niya. Ang takot na mawala ang kanyang anak ay tila isang madilim na kamay na sumasakal sa kanyang leeg, pinapatay ang huling pag-asa sa kanyang puso. Naiwang nakatayo si Mela sa gitna ng hapagkainan habang isa-isang lumalabas ang mga Monteclaro. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng karangyaang wala ng kahit anong halaga. Sa kanyang isipan tila naririnig niya ang boses ng kanyang anak na tumatawag sa kanya, isang tawag na baka hinding-hindi na niya muling masagot. Ang sikat ng araw sa palengke ng San Jose ay kasing tindi ng mga matatalim na tingin na ipinupukol kay Mela habang naglalakad siya sa gitna ng masikip na pasilyo. Dati ang bawat tindera ay nakangiting bumabati sa kanya, tinatawag siyang Madam Mela.
ng may kasamang paggalang. Ngunit ngayon ang bawat hakbang niya ay tila sinusundan ng isang nakakabinging bulungan na mas masakit pa kaysa sa ingay ng mga nagtitinda. Hindi na kailangan ni Mela ng radyo o telebisyon upang malaman kung ano ang pinag-uusapan ng mga tao. Sapat na ang paraan ng pag-iwas ng tingin ng mga dating kakilala at ang marahas na pagtalikod ng mga suki niyang tindera ng isda. Ang lason na ikinalat ng mga Monteclaro ay mabilis na kumalat tila isang epidemyang walang lunas. Heto na pala ang tapat at mabait na manugang, ang boses ni Tiabelen ay umalingaw-ngaw sa paligid ng isang stall ng mga gulay. Nakatayo ang matanda sa gitna ng isang grupo ng mga kababaihan, hawak ang kanyang cellphone na tila ba ito ay isang banal na kasulatan ng mga tsismis. Tingnan niyo ang ayos mukhang inosente. Pero sa likod ng magandang mukhang iyan, isang ahas na nanunuklaw sa sariling asawa. Napatigil si Mela. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawakan ng kanyang bayong. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang manatiling tuwid ang kanyang likod. Hinarap niya ang grupo ni Tia Belen, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng kanyang pamumutla. Tia Belen, sapat na ang mga kasinungalingang ikinakalat niyo. Ang boses ni Mela ay mahinahon, ngunit may kasamang awtoridad. Wala kayong alam sa totoong nangyayari sa loob ng bahay na iyon. Huwag niyo akong husgahan batay sa mga kwentong hindi niyo naman napatunayan. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Tia Belen, isang tunog na puno ng pangungutya na nagpadagsa ng mas maraming tao sa kanilang paligid. Iniharap ng matanda ang screen ng kanyang cellphone sa mukha ni Mela. Sa screen ay makikita ang mga litrato ni Mela na kasama ang isang lalaki sa isang hotel lobby sa Iloilo. Ang mga kuha ay malabo at mula sa malayo, ngunit sa sapat na anggulo ay tila ba magkayakap ang dalawa. Hindi na patunayan, sigaw ni Tiabelen upang marinig ng lahat. Heto ang ebidensya. Ipinadala ito sa akin ng isang concerned citizen. Habang ang asawa mo ay nagpapakahirap magtrabaho para sa pamilya nyo, ikaw naman ay nakikipaglandian sa probinsya. Nakakahiya ka, Mela. Ang kapal ng mukha mong maglakad pa dito sa barangay natin matapos mong dungisan ang dangal ng mga Monteclaro. Pekeng litrato iyan. Sagot ni Mela, ang kanyang boses ay nagsisimula ng mabasag. Audit iyon, Tia Belen. Kasama ko ang mga kliyente ko sa lobby ng hotel na iyon dahil doon ang meeting namin. Bakit niyo ginagawa ito sa akin? Ano ang napapala niyo sa pagsira sa buhay ko? Umaasang may isang tao na magtatanggol sa kanya. Nakita niya ang tindera ng manok na tinulungan niyang ipagamot ang anak nito noong nakaraang taon. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, yumuko lamang ang babae at nagkunwaring abala sa paghiwa ng karne. Sa barangay na ito, ang pera at impluwensya ng mga Monteclaro ay mas matimbang kaysa sa katotohanan at utang na loob. Umalis ka na dito, Mela. Sigaw ng isa pang babae mula sa likuran. Hindi namin kailangan ng mga katulad mo dito. Kawawa naman si Doña Remedios, nag-ampo ng taong kakagat lang pala sa kanila. Naramdaman ni Mela ang isang piraso ng bulok na kamatis. Na tumama sa kanyang balikat, ang malapot at mabahong likido ay dahan-dahang dumaloy sa kanyang malinis na damit. Kasunod nito ang tawanan at hiyawan ng mga tao. Ang kahihiyang nadama niya sa loob ng mansyon ay wala pa sa kalahati ng sakit na nararamdaman niya ngayon ang maranasan ng social death sa lugar na itinuring niyang tahanan. Dahan-dahang tumalikod si Mela, hindi dahil sumusuko siya, kundi dahil alam niyang hindi niya matatalo ang isang puot na bulag. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang sabay-sabay na pagtunog ng mga cellphone sa paligid. Bawat tao ay nakatanggap ng isang notification. Napatigil ang lahat sa kanilang ginagawa. Kinuha rin ni Mela ang kanyang phone mula sa bulsa. Isang video ang kumakalat sa barangay group chat. Sa video makikita si Mela na nakaupo sa dilim umiiyak at tila nagsasabi ng mga salitang, "Oo, nagawa ko yon. Wala na akong magagawa. Patawarin niyo ako." Nanlaki ang mga mata ni Mela. Ang video na iyon ay kuha noong gabing pumanaw ang kanyang ama kung saan humihingi siya ng tawad sa kanyang tatay dahil hindi niya ito nailigtas. Ngunit ang video ay pinutol at nilapatan ng bagong audio, isang maruming manipulasyon upang magmukhang inaamin niya ang kanyang pagtataksil. "Hayop kayo!" bulong ni Mela habang ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pumatak na. "Julian, Clarita, pati ba ang alaala ng tatay ko ay gagamitin niyo?" Ang Bagnaynaw ay nagsimulang papag-record sa kanya
Gamit ang kanilang mga phone, tila ba isa siyang hayop sa loob ng zoo. Ang bawat flash ng camera ay tila isang kidlat na tumatama sa kanyang pagkatao. Tingnan niyo, umiiyak na guilty talaga, sigaw ni Jebelen habang ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Ang cliffhanger ng kanyang buhay ay hindi na lamang ang pagkawala ng kanyang anak o ari-arian. Ngayon ang buong mundo ay naniniwalang siya ay isang makasalanang babae. Habang tumatakbo si Mela palayo sa palengke, hindi niya napansin ang isang itim na sasakyang nakaparada sa di kalayuan. Sa loob nito isang pares ng mga mata ang matamang nakamasid sa kanya. Ngayon, Mela, bulong ng boses sa loob ng sasakyan. Ngayon mo malalaman kung gaano kadilim ang mundong ginagalawan mo. At kapag wala ka na talagang matakbuhan, doon ka palang magiging handa para sa susunod nating hakbang. Ang gabi ay walang buwan, tila ba nakikiramay ang langit sa dilim na bumabalot sa Mansyon Monteclaro. Sa loob ng laundry area, kung saan ang amoy ng sabon at telang basa ay nanunuot sa hangin, dahan-dahang itinuon ni Mela ang kanyang flashlight sa isang bahagi ng pader na natatakpan ng mga lumang estante. Bilang arkitekto, alam niya ang bawat lihim ng estruktura. Alam niya na sa likod ng mga tisa na ito ay may isang daanang hindi nakatala sa opisyal na plano, isang dead space na sadyang ginawa para sa mga kable, ngunit sapat na upang makapasok ang isang taong desperado. Sa bawat paggalaw niya, naramdaman ni Mela ang gasgas ng semento sa kanyang mga balikat. Ang alikabok ay pumasok sa kanyang ilong, nagdulot ng panunuyo sa kanyang lalamunan, ngunit pinigil niya ang anumang tunog ng pag-ubo. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Para sa anak ko, bulong niya sa kanyang isipan, isang mantra na nagbibigay sa kanya ng lakas sa gitna ng nakakasakal na dilim. Nang mariting niya ang dulo ng makipot na daanan, isang maliit na lagusan ang nagbukas patungo sa basement. Ang silid na ito ay amoy luma at amoy ng mga papel na matagal nang hindi nahahanginan. Itinuon niya ang liwanag sa isang lumang cabinet na yari sa Nara. Dito sa ilalim ng mga tumpok ng mga lumang resibo, alam niyang itinatago ang double ledger, ang tunay na talaan ng mga krimen ng pamilya Monteclaro. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang isang itim na kwaderno. Sa bawat pahinang tinitingnan niya, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Narito ang lahat. Ang mga peking kontrata, ang mga pangalan ng mga opisyal na kanilang sinuhulan, at ang mas masakit, isang dokumento na nagpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng bahay ng kanyang ama sa Iloilo ay ginamit ni Julian bilang collateral sa isang iligal na pautang. Hayop ka, Julian, bulong ni Mela. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel, naging sanhi ng paglabo ng ilang mga tinta. Hindi mo lang ako ninakawan ng kinabukasan, pati ang huling alaala ng tatay ko ay isinugal mo. Biglang napatigil si Mela nang makarinig siya ng mga yabag ng paa sa itaas mula sa sahig ng library na nasa tapat mismo ng basement. Narinig niya ang boses ni Clarita, matalim at puno ng kumpiyansa. Nasaan ang asawa mo, Julian? Kanina ko pa siya hindi nakikita. Tanong ni Clarita. Ang boses nito ay dumaan sa mga siwang ng kisame, tila ba nasa tabi lang ni Mela. Hayaan mo siya. Sagot ni Julian, ang boses ay puno ng pagkayamot. Gumuho na ang mundo niya sa palengke kanina. Siguradong nakakulong lang iyon sa kwarto niya at umiiyak. She's broken, Clarita. Wala na siyang lakas para lumaban pa. Siguraduhin mo lang, tugon ni Clarita. Ang auditor na kinuha niya si Luciana. May kakaiba sa babaeng iyon. Kailangan nating bilisan ang paglilipat ng mga huling assets bago pa may makahalata. Once everything is in Mama's name, we can finally kick Mela out for good. Itatapon natin siya sa kalsada na parang basahan. Napakapit ng mahigpit si Mela sa itim na kwaderno. Ang puot na nararamdaman niya ay tila isang apoy na nagbibigay sa kanya ng init sa gitna ng malamig na basement. Ang sandaling tiningnan niya ang kanyang sariling refleksyon sa isang basag na salamin sa sulok ng silid, ang nagsilbing mitya ng kanyang pagbabago. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mahina at umiiyak na Mela. Ang babaeng iyon ay may mga matang kasing tigas ng bakal. Mabilis niyang kinuha ang kanyang phone at sinimulang kuhaan ng litrato, ang bawat pahina ng kwaderno. Ang bawat pagpindot niya sa screen ay tila isang hakbang patungo sa kalayaan. Inisip niya ang bawat silya, bawat pader at bawat haligi ng mansyong ito na kanyang pinaghirapang buuin. Ngayon siya rin ang magiging dahilan ng pagguho nito. Dahan-dahan siyang tumayo upang bumalik sa lagusan
Ngunit nanigas siya nang marinig ang isang tuyot na tunog ng pagpihit ng doorknob. Ang pinto ng basement ay dahan-dahang bumukas, lumilikha ng manipis na guhit ng liwanag mula sa pasilyo. Isang anino ang pumasok, maingat ang bawat hakbang. Mabilis na pinatay ni Mela ang kanyang flashlight at nakiisa sa kadiliman. Napaatras siya hanggang sa maramdaman ang malamig na pader. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Nang tuluyang makapasok ang estranghero, itinuon nito ang liwanag ng sariling phone sa paligid hanggang sa tumigil ito mismo sa mukha ni Mela. "Anong ginagawa mo rito, Magdalena?" Ang malamig na boses ni Luciana Cruz ang bumasag sa katahimikan. Hindi agad nakasagot si Mela. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kwaderno. "Maaari ko ring itanong sa iyo ang bagay na iyan, Luciana. Paano ka nakapasok dito?" Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Luciana habang ipinapakita ang isang susing hindi dapat nasa kanya. "Sabi ko sa iyo, may sarili akong agenda. Pero kailangan mong maging maingat. Ang ebidensyang hawak mo ay isang hatol ng kamatayan kung malalaman nilang nasa iyo ito." Napatigil ang dalawa nang marinig ang malakas na pagbukas ng pinto sa itaas. Ang boses ni Julian ay muling umalingaw-ngaw, sa pagkakataong ito ay puno na ng taranta. Clarita, wala siya sa kwarto niya at nawawala ang mga susi ni Mama. Dali-daling hinila ni Luciana si Mela patungo sa isang madilim na sulok sa likod ng malalaking tangke ng tubig. "Huwag kang gagawa ng kahit anong tunog," bulong niya. Narinig ni Mela ang mabilis na pagbaba ni na Julian at ng isang gwardya. Ang liwanag mula sa kanilang mga flashlight ay nagsimulang gumala sa loob ng silid. Habang papalapit ang mga yabag ng paa, napansin ni Mela ang isang piraso ng kanyang damit na naipit sa pinto ng cabinet na binuksan niya kanina, isang maliit na detalye na maaaring magpahamak sa kanila. Itinuon ng gwardya ang flashlight sa mismong bahagi ng cabinet. Ngunit bago pa man ito makahakbang, isang malakas na tunog ng basag na salamin ang nagmula sa itaas na palapag sa kwarto ni Doña Remedios. "Mama!" sigaw ni Julian at mabilis silang tumakbo pabalik sa itaas. Naiwang hinihingal sina Mela at Luciana sa dilim. "Anong nangyari?" tanong ni Mela. Tumingin sa kanya si Luciana nang may kakaibang kilabot sa mga mata. "Hindi ko alam, pero ito na ang pagkakataon nating makalabas." Takbo, Mela. Ngayon na, habang tumatakbo sila pabalik sa lagusan, isang tanong ang nanatili sa isip ni Mela. Ang tunog ba sa itaas ay isang aksidente? O may iba pang puwersa sa loob ng mansyong ito na mas mabilis kumilos kaysa sa kanya? "Huwag kang matakot, Mela. Malapit na tayong matapos sa impyernong ito. Konting tiis na lang." Ang boses ni Luciana ay parang isang mainit na haplos sa gitna ng malamig na ulan na bumubuhos sa labas ng tinutuluyan nilang maliit na apartment. Pagkatapos ng kanilang madulang pagtakas mula sa Mansion Monteclaro, dinala ni Mela ang lahat ng kanyang pag-asa sa auditor. Sa loob ng bag na yakap-yakap niya ay ang itim na kwaderno, ang ebidensyang wawasak sa mga taong umapi sa kanya. Nakatitig si Mela sa kawalan, ang kanyang mga mata ay pagod ngunit may bahid ng liwanag. "Salamat, Luciana. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung hindi ka dumating sa basement na yon. Ikaw lang ang naniwala sa akin." Isang matipid na ngiti ang isinagot ni Luciana habang tinitingnan ang orasan. "Kailangan nating ibigay ito sa isang lawyer na kakilala ko. He specializes in corporate fraud and family law. Once makuha niya ang ledger, hinding-hindi na nila mababawi ang anak mo mula sa iyo." Ang kanyang palad ay basa ng pawis at panginginig, ngunit ang init ng balat ng auditor ay nagbigay sa kanya ng maling pakiramdam ng seguridad. "Para sa anak ko, Luciana, gagawin ko ang lahat para sa kanya." "Alam ko, Dan." Bulong ni Luciana, ang boses ay tila may halong pait na hindi napansin ni Mela. "Lahat tayo ay may isinasakripisyo para sa pamilya." Nagkasundo silang magtagpo sa isang abandonadong bodega sa malapit sa pantalan ng San Jose, isang lugar kung saan walang makakakita sa kanilang paglilipat ng ebidensya. Habang lula ng taxi ang bawat patak ng ulan sa bintana, ay tila mga luha ng babala para kay Mela, ngunit ang kanyang desperasyon ay mas matimbang kaysa sa kanyang kutob. Pagdating sa bodega, ang dilim ay tila sumasakal sa paligid. Ang tanging maririnig ay ang ritmo ng ulan sa bubong na yari sa yero. Huminto ang isang itim na sasakyan sa dikalayuan. Bumaba si Luciana, dala ang bag na naglalaman ng orihinal na ledger. "Luciana, nasaan ang abogado?" tanong ni Mela. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Sa halip na sumagot, dahan-dahang humakbang si Luciana patungo sa kabilang panig ng sasakyan. Bumukas ang pinto nito
at lumabas ang 2 taong huling inaasahan ni Mela na makikita sa gabing iyon, sina Julian at Clarita. Nanigas ang buong pagkatao ni Mela. Ang ulan ay tila naging yelo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Luciana, anong ibig sabihin nito? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Clarita habang naglalakad palapit hawak ang isang payong na tila ba nasa isang fashion show siya at hindi sa isang madilim na bodega. Oh Mela, napakabilis mo talagang magtiwala. Did you really think an auditor would risk her career for a woman who has nothing? Inabot ni Luciana ang bag kay Clarita nang walang pag-aalinlangan. Kapalit nito isang puting envelope at isang pirmadong dokumento ang iniabot ni Clarita sa kanya. Salamat Luciana. Saad ni Julian ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. You did a great job. Mama will be very pleased. Ngayon opisyal ka na naming kikilalanin bilang isang Monteclaro. Ang dokumentong iyan ang katibayan ng iyong parte sa mana ni tatay. Tumingin si Luciana kay Mela. Wala nang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Sabi ko sa iyo, Mela, may sarili akong agenda. Gusto ko ang pangalang Monteclaro. Gusto ko ang yaman na ipinagkait sa akin bilang isang anak sa labas. At ikaw ang tanging paraan para makuha ko yon. Patawad pero kailangan kong pumili. Tridor kat sigaw ni Mela ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega puno ng sakit na tila binibiyak ang kanyang dibdib. Pinagkatiwalaan kita. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang anak ko. Business is business, Mela. Sagot ni Clarita habang binubuklat ang ledger at tinitingnan ito ng may ngiti. And now that we have the evidence back, wala ka ng kahit anong alas laban sa amin. Actually, mas pinadali mo pa ang trabaho namin. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena ng pulis mula sa kalsada. Ilang mga sasakyan ng autoridad ang mabilis na humarang sa paligid ng bodega. Lumabas ang mga pulis, ngunit hindi sila lumapit kina Julian. Sa halip ang kanilang mga baril ay nakatutok kay Mela. Mrs. Magdalena Monteclaro, you are under arrest for grand theft and industrial espionage, saad ng isang opisyal. May report din kami na ikaw ay mentally unstable at nagpakita ng mapanganib na kilos laban sa sarili mong pamilya. Hindi totoo iyan, pagsusumamo ni Mela habang pilit siyang hinahawakan ng mga pulis. Sila ang nagnakaw, sila ang may kasalanan. Julian, sabihin mo ang totoo. Tumingin si Julian sa kanya ng may halong pandidire. I'm sorry, Mela, but for the safety of our son, I cannot let you stay near him. You need professional help. Ang huling saksak sa puso ni Mela ay nang makita niya ang isang social worker na lumabas mula sa likod ng mga pulis karga ang kanyang anak na kasalukuyang umiiyak at tumatawag sa kanyang pangalan. Mama, mama, ang sigaw ng bata isang tunog na nagpatigil sa mundo ni Mela. Anak, huwag niyo siyang kunin, please, Julian. Huwag ang anak ko. Pagmamakaawa ni Mela ang kanyang mga tuhod ay muling bumagsak sa maputik na semento ng bodega. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, naging isang malabong alaala ng kanyang dating buhay. Habang isinasakay siya sa loob ng sasakyan ng pulis, nakita ni Mela ang 3 tao na nakatayo sa ilalim ng ulan, si Julian, si Clarita at si Luciana. Sila ay mukhang mga anino ng kamatayan na nanalo sa isang digmaan. Ang bag na naglalaman ng lahat ng kanyang pagsisikap ay dahan-dahang isinakay ni Clarita sa kanilang sasakyan. Wala nang natira kay Mela, kundi ang lamig ng posas sa kanyang mga kamay at ang sugat sa kanyang kaluluwa na tila hinding-hindi na maghihilom. Ang huling nakita ni Mela bago isara ang pinto ng patrol car ay ang malamig na titig ni Luciana na tila ba sinasabi nito na sa mundong ito, ang katarungan ay para lamang sa mga marunong pumatay ng sariling konsensya. Dito na natatapos ang lahat para sa iyo, Mrs. Monteclaro. Wala nang dahilan para lumaban ka pa dahil wala ka ng kahit anong kakampi. Ang boses ng pulis na nagbabantay sa maliit at malamig na silid ng detention cell ay tila isang hatol ng kamatayan na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ni Mela. Nakaupo siya sa isang manipis na kutsyon, ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang sariling mga binti, habang ang amoy ng lumang semento at alikabok ay tila sumasakal sa kanyang bawat hininga. Ang kanyang suot na Filipiniana, na dati ay simbolo ng kanyang karangyaan, ay marumi na may punit at basa pa rin ng ulan mula sa bodega, isang malupit na paalala ng kanyang mabilis na pagbagsak. Tila ang bawat pintig ng kanyang puso ay isang pagsusumamo sa isang langit na nananatiling pipi. Paano nangyaring ang taong tinuring niyang huling pag-asa ay siya ring humukay ng kanyang libingan si Luciana?
Ang pangalang iyon ay tila isang laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang bawat sandali ng kanilang pagkakasama, ang bawat plano, at ang bawat salita ng pagdamay ay isa lamang palang mahabang dula ng pagkakanulo. Naramdaman ni Mela ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Hindi ito ang takot na makulong. Ito ang sakit ng isang ina na naulila sa sariling anak habang siya ay humihinga pa. Ang tinig ng kanyang anak na tumatawag sa kanya sa gitna ng ulan ay tila isang kutsilyo na patuloy na humahati sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang wasakin ang mga rehas na bakal sa kanyang harap. Ngunit ang kanyang katawan ay tila wala ng lakas. Siya ay isang arkitekto na nawala ng sariling pundasyon. Bit-bit ang isang piraso ng pagkain na mas malaki pa sa kanyang katawan. Paulit-ulit itong nahuhulog, ngunit paulit-ulit din itong bumabangon upang subukan muli. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman ni Mela ang isang maliit na kislap ng galit sa loob ng kanyang puso. Isang galit na hindi na nagnanais na umiyak kundi ang maghiganti. Isang matandang babae ang dahan-dahang lumapit sa rehas ng kanyang selda. Hindi ito si Luciana at lalong hindi ang kanyang mga kaaway. Ito si Nana Rosa, ang matandang katiwala ni Don Monteclaro, na matagal nang pinatalsik ni Doña Remedios dahil sa sobrang katapatan nito sa yumaong Don. Mela iha. Mahinang tawag ni Nana Rosa, ang kanyang boses ay tila isang bulong ng nakaraan. Inangat ni Mela ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Nana Rosa, bakit po kayo narito? Mapapahamak kayo kapag nalaman nilang kinausap niyo ako. Lumingon sa paligid ang matanda bago inabot ang isang maliit at maduming piraso ng papel sa pagitan ng mga rehas. Narinig ko ang nangyari sa palengke at sa bodega. Alam kong hindi mo magagawa ang ibinibintang nila sa iyo. Noong nabubuhay pa si Don Monteclaro, palagi niyang sinasabi na ikaw lang ang arkitektong may puso na nakilala niya. Binuksan ni Mela ang papel. It ay isang blueprint, isang bahagi ng blueprint ng Mansion Monteclaro na siya mismo ang gumawa. Ngunit may mga sulat kamay doon na hindi sa kanya. Mga marka ng isang taong tila nagtatago ng isang bagay sa loob ng mismong mga haligi ng bahay. Hindi alam ni Julian at lalong hindi ni Clarita. Bulong ni Nana Rosa habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot. Ang blueprints na nakuha nila sa iyo, ang akala nilang final version na ginagamit nila sa court. Iyon ay ang bersyong may mga sadyang pagkakamali na inilagay mo noon bilang draft. Ngunit ang totoong lihim ng mansyon ay wala sa papel kundi na sa alaala mo. Napakunot ang noo ni Mela. Anong ibig niyo pong sabihin? Ang double ledger na nakuha ni Luciana, patuloy ng matanda. Iyon ay panggulo lamang. Ang tunay na ebidensya ng pagpatay ni Julian sa sarili niyang ama para sa mana ay nakabaon sa ilalim ng pundasyon ng West Wing sa mismong bahagi na ipinagawa mo. Don Monteclaro left a digital recording, Mela, isang audio file na nakatago sa loob ng isang time capsule sa likod ng master switchboard na ikaw ang nag-install. Isang mabilis na kuryente ang dumaan sa buong pagkatao ni Mela. Tila ba ang lahat ng piraso ng puzzle ay dahan-dahang nagkakabit-kabit sa kanyang isipan. Ang mansyon na itinuturing niyang kulungan ay siya rin palang magiging susi sa kanyang kalayaan. Bakit niyo ito sinasabi sa akin ngayon? Tanong ni Mela, ang kanyang boses ay muling nagkaroon ng talim. Dahil ikaw lang ang nakakaalam kung paano buksan ang panel na iyon nang hindi nasisira ang buong system, sagot ni Nana Rosa. At dahil gusto kong makita na ang pamilyang ito ay sa wakas ay pagbayarin sa lahat ng kasamaang ginawa nila, lalo na kay Don. Bago pa man makapagsalita muli si Mela, isang gwardya ang dumating at pilit na pinaalis si Nana Rosa. Muling naiwan si Mela sa dilim, ngunit sa pagkakataong ito ang dilim ay hindi na nakakatakot. Hawak niya ang maliit na papel, ang kanyang huling alas laban sa mga Monteclaro. Huminga ng malalim si Mela. Ang kanyang takot ay napalitan na ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Inisip niya ang bawat linya, bawat kable at bawat switch na inilagay niya sa mansyon. Bilang arkitekto, siya ang may hawak ng kaluluwa ng bahay na iyon. Hindi pa tapos ang laban, Julian, bulong ni Mela, habang ang isang matapang na ngiti ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Akala niyo ay nakuha niyo na ang lahat, ngunit nakalimutan niyo ang isang bagay. Ang arkitektong nagtayo ng bahay niyo, ang siya ring nakakaalam kung paano ito pabagsakin ng walang ititira. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig
ay ang ritmo ng ulan sa labas, ngunit para kay Mela ito na ang tunog ng paparating na paghuhukom. Ang bawat hakbang ni Mela pabalik sa Mansyon Monteclaro ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng bawat sandali ng pagkukunwari na kailangan niyang gawin. Ang kanyang abogado na nakuha niya sa tulong ng mga lihim na koneksyon ni Nana Rosa ay nagawang makuha ang kanyang pansamantalang kalayaan sa pamamagitan ng piyansa. Ngunit alam ni Mela na hindi sapat ang laya sa labas ng rehas. Kailangan niya ang katarungan sa loob ng bahay na ito. Nakatayo si Doña Remedios sa itaas ng grand staircase, nakatanaw sa kanya nang may mapanuyang ngiti. Sa tabi nito ay sina Julian at Clarita na tila mga buwayang kampante sa kanilang pagkapanalo. "Bakit ka pa bumalik, Magdalena?" Ang boses ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa malawak na bulwagan. "Akala ko ba ay malinaw na sa iyo na wala ka ng lugar dito pagkatapos ng lahat ng kahihiyang idinala mo sa amin?" Dahan-dahang lumuhod si Mela sa gitna ng sala. Ang kanyang ulo ay nakatungo. Ito ang dula na kailangan niyang gampanan ng biktima na wala ng lakas. "Mama, parang awa niyo na." Ang boses niya ay nanginginig puno ng peking desperasyon. "Kahit anong ari-arian, kahit anong pera, kunin niyo na lahat. Pipirmahan ko ang kahit anong waiver. Hayaan niyo lang akong makita ang anak ko. Hayaan niyo lang akong magpaalam sa kanya bago ako tuluyang umalis sa buhay niyo." Nakita ni Mela sa gilid ng kanyang mga mata ang palitan ng makahulugang tingin ni Julian at Clarita. Para sa kanila ito na ang huling pagsuko ng kanilang kaaway. "Let her see the kid, Mama." Bulong ni Julian, ang boses ay puno ng pagmamayabang. Wala na siyang magagawa. She's officially an outcast anyway. At kailangan nating pirmahan niya ang mga original documents para matapos na ang kaso sa bangko. "Fine," maikling tugon ni Doña Remedios. 1 hour, Magdalena. Pagkatapos niyan, aalis ka sa mansyong ito nang walang dalang kahit ano maliban sa damit na suot mo. Habang paakyat si Mela, naramdaman niya ang matalas na tingin ni Clarita na sumusunod sa kanya. Ngunit ang isipan ni Mela ay hindi nasa kanyang anak kahit gaano pa kasakit ang mawalay dito. Ang kanyang isipan ay nasa digital blueprint ng mansyon. Bilang arkitekto siya ang nag-install ng smart home system ng bahay na ito. Isang system na akala ni Julian ay para lamang sa aircon at ilaw, ngunit sa katunayan ay may mas malalim na gamit. Pagpasok niya sa kwarto ng kanyang anak, niyakap niya ang bata ng mahigpit. Ang bawat amoy ng buhok nito ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas upang ituloy ang kanyang plano. "Sandali lang ito, anak," bulong niya sa tainga ng bata. "Pagkatapos nito, wala nang kukuha sa iyo sa akin." Habang natutulog ang bata, mabilis na lumapit si Mela sa master control panel na nakatago sa loob ng walk-in closet. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa touchscreen. Hindi niya kailangan ng ingay. Ang bawat pagpindot niya ay nag-a-activate ng mga serye ng commands na matagal na niyang inihanda bilang backup. Naramdaman niya ang mahinang vibration ng kuryente sa likod ng mga tisa, isang senyales na ang digital time capsule ni Don Monteclaro ay buhay pa rin. Ang recording na sinasabi ni Nana Rosa ay nakatago sa ilalim ng isang encryption na tanging ang original na administrator account lamang ang makakabukas ang account ni Mela. Connecting, ang mahinang mensahe sa screen ng kanyang phone na lihim niyang idinikit sa panel. Nakita niya ang pagdaloy ng mga data, ang mga boses mula sa nakaraan, ang mga ebidensya ng pagtataksil ni Julian sa sariling ama ay dahan-dahang na ililipat sa kanyang cloud storage. Bumukas ang pinto ng kwarto. Mabilis na itinago ni Mela ang kanyang phone at tumayo sa tabi ng kama ng anak. Si Clarita ang pumasok, may hawak na isang baso ng alak. Masyadong matagal ang 1 oras para sa isang talunan Melaton. Saad ni Clarita habang inililibot ang paningin sa kwarto. "By the way, we checked your blueprints again. Ang galing mo palang maglagay ng mga hidden features. Sayang lang at sa amin na ang lahat ng iyon ngayon." Tumingin si Mela sa kanyang hipag, ang kanyang mukha ay walang kahit anong emosyon. Ang sining ng arkitektura, Clarita, ay hindi lamang sa pagpapatayo ng pader. Ito ay sa pag-intindi kung kailan guguho ang isang pundasyon dahil sa bigat ng kasalanan. Napakunot ang noo ni Clarita. "What are you talking about?" "Ang hiya na palagi niyo sa aking ibinabato." Patuloy ni Mela, ang boses ay naging malamig at direkta. "Iyan ang wawasak sa inyo. Akala niyo ay kontrolado niyo ang lahat dahil sa pera, pero nakalimutan niyo na ang pangalang Monteclaro ay itinayo sa dangal. Kapag nalaman ng buong mundo
kung paano niyo pinatay ang sarili niyang ama para sa yaman, anong hiya ang matitira sa inyo? Isang malakas na tawa, ang pinakawalan ni Clarita, ngunit may halong kaba sa kanyang mga mata. You have no proof, Mela. At walang maniniwala sa isang baliw na asawa. Dahan-dahang lumapit si Mela kay Clarita, ang bawat hakbang ay tila isang babala. Hindi niyo kailangang maniwala sa akin. Ang kailangan niyo lang ay tingnan ang inyong mga phone. Eksaktong sa sandaling iyon, ang lahat ng screen sa loob ng mansyon, ang mga smart TV, sa sala ang mga computer sa opisina ni Julian, at ang mga tablet ni na Doña Remedios, ay sabay-sabay na nagkaroon ng buhay. Hindi ito isang ingay kundi isang imahe. Ang imahe ng original na ledger at ang audio file na nagsisimulang mag-play sa buong sound system ng bahay. Ang boses ni Don Monteclaro nanginginig at hirap na hirap ay nagsimulang magsalita. Julian, bakit mo ito ginagawa? Ang gamot ko, bakit mo pinalitan? Nanlaki ang mga mata ni Clarita. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa makapal na alpombra. Ang pulang likido ay kumalat na parang dugo. Sa ibaba narinig ni Mela ang malakas na pagbukas ng pinto ng opisina ni Julian. Ang bawat speaker sa mansyon ay tila naging boses ng katarungan na hindi mapatahimik. Isang mensahe ang lumabas sa gitna ng lahat ng screen sa mansyon pati na sa cellphone ni Julian na kasalukuyang hawak nito sa sala. Ang bawat pader ay may tenga, ang bawat haligi ay may saksi, ang paghuhukom ay nagsisimula na. Ang cliffhanger ng gabing ito ay hindi ang pagtakas ni Mela. Habang ang buong mansyon ay nababalot ng boses ng katotohanan, dahan-dahang binuhat ni Mela ang kanyang anak at naglakad patungo sa pinto. Hinarap niya ang namumutlang si Clarita. Ito ang huling gabi niyo sa mansyong ito, bulong ni Mela. Dahil ang arkitektong nagtayo nito ang siya ring nag-trigger ng self-destruct ng inyong mga kasinungalingan. Pata, tapos na ang pagpapanggap mo, Magdalena. Ngayon sa harap ng batas ikaw ang lalabas na kriminal at baliw. Hinding-hindi mo na muling mahahawakan ang anak mo. Ang boses ni Clarita ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid ng korte, puno ng lason at panunukso. Nakatayo siya sa gitna ng silid, itinataas ang itim na kwadernong nakuha nila kay Luciana, ang ebidensyang akala nila ay ang susi sa kanilang tuluyang pagkapanalo. Sa tabi niya si Julian ay nakaupo, nang tuwid ang kanyang muka, ay isang maskara ng huwad na lungkot, tila ba isang asawang nagdurusa sa pagkawala ng bait ng kanyang katuwang sa buhay. Tumingin si Mela sa kanila. Ang kanyang mukha ay maputla ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kasing talas ng isang bagong hasang patalim. Wala siyang suot na mga alahas, walang marangyang damit, ngunit ang kanyang tindig ay mas matatag pa sa anumang haligi ng mansyon Monteclaro. Ang katahimikan ni Mela ay tila isang bagyong nagtitipon ng lakas bago ang huling paghampas. Ipinapakita namin sa korte ang ledger na ito, patuloy ni Clarita habang iniaabot ang dokumento sa hukom. Narito ang patunay na si Magdalena ay nagnakaw ng pondo mula sa sarili niyang kumpanya at sinisisi ang pamilya Monteclaro upang pagtakpan ang kanyang mga utang. This woman is a danger to our reputation and to her own child. Isang mahinang bulungan ang dumaan sa mga tao sa loob ng courtroom. Naroon si Tia Belen nakaupo sa likuran, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aabang sa pagbagsak ng biktima. Ngunit ang ngiti ni Mela ay dahan-dahang sumilay, isang ngiting hindi dapat naroon sa mukha ng isang taong talo. Your Honor, dahan-dahang tumayo si Mela. Ang boses niya ay malinaw at payapa. Bago niyo tanggapin ang dokumentong iyan bilang ebidensya, nais ko pong tingnan niyo ang bawat pahina sa ilalim ng ultraviolet light. Bilang arkitekto, alam ko kung paano protektahan ang aking mga plano. Ang bawat pahina ng original na ledger ko ay merong digital watermark at tanging ang original na author lamang ang nakakaalam. Napatigil si Clarita. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay habang tinitingnan ang ledger. Ang dokumentong hawak niyo ngayon, patuloy ni Mela habang lumalapit sa gitna ng silid, ay isang bitag. Sinadya kong ilagay ang mga maling impormasyon at watermark sa kopya na iyan dahil alam kong may mga taong magtatangkang magnakaw nito. Ang ledger na iyan ay hindi nagpapatunay ng aking kasalanan, kundi ang pagnanais niyo na gawan ako ng kwento. Biglang bumukas ang malaking pinto ng courtroom. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuit, mga opisyal mula sa NBI at isang independent auditing firm. Sa likod nila ay si Luciana Cruz, ngunit sa pagkakataong ito wala siyang suot ng ngiti ng tagumpay.
Ang kanyang mukha ay punong-puno ng takot at pagkalito. Your Honor, sad ng nangungunang opisyal. Narito kami dala ang tunay na audit report mula sa aming investigasyon sa loob ng Mansyon Monteclaro. Nakuha namin ang mga digital logs mula sa smart system ng bahay. At higit sa lahat, nakuha namin ang audio recording mula sa gabi ng pagkamatay ni Don Monteclaro. Tila tumigil ang paghinga ng lahat sa loob ng silid. Ang boses ni Doña Remedios ay narinig mula sa likuran, isang mahinang daing ng pagtutol habang hinahawakan nito ang kanyang dibdib. I play ang recording, utos ng hukom. Ang bawat speaker sa loob ng korte ay nagkaroon ng buhay. Ang tunog ng paghingang nahihirapan ay umalingaw-ngaw kasunod ang boses ni Don Monteclaro, Julian. Bakit mo pinalitan ang gamot ko? Hindi ito ang para sa puso ko. At ang sagot ni Julian, na narinig ng lahat, ay kasing talim ng isang sumpa. Kailangan ko ang pirma mo sa transfer documents, Tay. Masyado kang matagal mamatay. Don't worry, Mela will take the blame. Everyone thinks she's the one who handles your prescriptions. Ang katahimikan sa courtroom ay naging kasing bigat ng isang libingan. Tumingin ang lahat kay Julian. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kumpiyansa ay biglang nagbago. Ang kanyang balat ay naging kasing puti ng papel at ang kanyang mga mata ay nagsimulang gumala sa paligid ng may takot. Hindi totoo iyan, sigaw ni Clarita, pilit na itinatago ang kanyang panginginig. Luciana, sabi mo ay kontrolado mo ang lahat. Sabi mo ay wala ng ibang ebidensya. Napaatras si Luciana, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Mela. Niloko mo ako, Mela. Akala ko ay ako ang may hawak ng alas. Ang pagkakamali mo, Luciana, bulong ni Mela sa wikang Taglish, ay ang pag-aakalang ang katarungan ay maaaring mabili ng pangalang Monteclaro. You sold your soul for a title that was already crumbling from the inside. Sa wakas, ang bata ay hindi na tinitingnan bilang isang kasangkapan, kundi bilang isang buhay na malaya na sa mga kasinungalingan ng kanyang sariling ama. Biglang tumayo si Julian, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang ang kanyang mga mata ay tila nawawala na sa katinuan. Ang presyo ng lahat ng kanyang mga kasalanan, ang pagtalikod ng publiko, at ang boses ng kanyang ama na paulit-ulit na tumutunog sa kanyang pandinig ay naging masyadong mabigat. Tama na, pa. Sigaw ni Julian, ang boses niya ay naging isang hysterical na hiyaw na yumanig sa buong silid. Ako ang gumawa. Ako ang pumatay kay tatay. Hindi ko na kayang marinig ang boses niya. Naipatawarin niyo ako, pero ayoko nang makulong sa bahay na iyon na puno ng mga multo. Bumagsak si Doña Remedios sa kanyang kinauupuan, ang kanyang mukha ay naging kasing asul ng kanyang mga mamahaling alahas. Ang hiya na pilit niyang itinago sa loob ng maraming taon ay sumabog sa harap ng buong mundo. Hindi lamang ang kanyang anak ang nawala, kundi ang dangal ng pamilya Monteclaro na itinuring niyang Diyos. Ang cliffhanger ng sandaling ito ay hindi ang pag-aresto kay Julian. Habang pinoposasan ng kanyang asawa, lumapit si Julian kay Mela at bumulong sa huling pagkakataon, akala mo ba ay tapos na, Mela? Kahit sa loob ng kulungan, may alam pa rin ako, ang tungkol sa tunay mong magulang sa Iloilo. Ang lihim na dahilan kung bakit ka talaga pinili ni Mama para sa akin. Nanigas si Mela. Habang hinihila si Julian palayo ng mga pulis ang kanyang puso, na akala niya ay nahanap na ang kapayapaan, ay biglang nakaramdam ng isang bagong uri ng pangamba. Anong lihim pa ang itinatago ng mga Monteclaro sa ilalim ng kanilang mga gumuho ng haligi? Hindi ito maari, hindi ganito dapat ang pagtatapos ng kwento ng mga Monteclaro. Ang hiyaw ni Doña Remedios sa loob ng puting silid ng ospital ay tila isang desperadong tinig ng isang reynang nawalan ng kanyang trono. Ang dating matikas at mapagmataas na matanda ay nakahiga ngayon sa kama, ang kanyang katawan ay nanginginig hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding puot at kahihiyan. Sa labas ng kanyang silid, hindi na mga debotong kaibigan o mga elitistang panauhin ang naghihintay, kundi ang mga reporter na gutom sa balita ng kanilang pagbagsak. Nakatayo si Mela sa gilid ng kama, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng puting pader ng ospital. Wala siyang dalang galit, wala ring dalang awa. Ang tanging naroon ay ang katahimikan ng isang taong sa wakas ay nakalaya na sa isang mahabang gabi. Ang toreng itinayo niyo sa kasinungalingan, Mama, ay gumuho na. Ang boses ni Mela ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tumatama ng diretso sa puso ng matanda. Ang pangalang Monteclaro na pilit ninyong pinoprotektahan ay naging simbolo na ng pandaraya at pagpatay. Wala na kayong muling babalikan. Wala kang utang na loob, ang nanginginig na sigaw ni Doña Remedios
habang pilit niyang itinuturo si Mela gamit ang kanyang kamay na may suot na swero. Kami ang nagligtas sa iyo kung hindi dahil sa amin isang hamak na arkitekto ka lang sa probinsya. Ipinagpalit niyo ang kaluluwa niyo para sa pera at ipinagpalit niyo ang anak niyo para sa kapangyarihan. Tugon ni Mela. Sino ngayon ang tunay na walang-wala? Si Julian ay nasa kulungan naghihintay ng hatol. Si Clarita ay nahaharap sa napakaraming kaso ng estafa at perjury. At kayo ay mag-isa sa silid na ito. Samantala sa labas ng Mansion Monteclaro, ang tanawin ay tila isang malungkot na paglilibing. Ang mga sheriff ay abala sa pagdidikit ng mga karatula ng seized assets sa bawat haligi at pader na sadyang pinaganda ni Mela. Ang mga mamahaling weebles, ang mga kristal na chandelier at ang bawat piraso ng sining na sumasalamin sa kasaysayan ng pamilya ay isa-isang inilalabas at itinatala. Ang dating reyna ng mga chismis ay nakatayo doon, hindi na upang manira, kundi upang magtago. Nang makita siya ng mga dating kasamahan sa barangay, ang mga ito naman ang bumaling sa kanya. Heto na ang sinungaling na si Belen, sigaw ng isang tindera. Nabayaran ka ba ng mga Monteclaro para sirain si Madam Mela? Ang kahihiyang ikinalat ni Belen ay bumalik sa kanya ng 10 ulit. Naranasan niya ang social death na pilit niyang ipinalaran kay Mela. Wala nang naniniwala sa kanya, wala nang nakikinig. Siya ay naging isang anino sa barangay na dati niyang pinaghaharian. Naglakad si Mela papasok sa kanyang dating silid sa mansyon. Ang bawat sulok ay puno ng mga alaala ng sakit. Ngunit sa gitna ng mga bakanting cabinet, may nakita siyang isang maliit na laruan ng kanyang anak, isang maliit na kahoy na bahay. Kinuha niya ito at hinaplos. Sa sandaling iyon, ang huling luhang pumatak sa kanyang mga mata ay hindi luha ng pait, kundi luha ng pagpapaalam. Mela, manitawan, matampaha. Nalingat si Mela nang marinig ang boses ni Luciana Cruz. Nakatayo ang auditor sa may pintuan, ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagsisisi at takot. Hindi siya nakasuhan dahil nakipagtulungan siya sa NBI sa huling sandali, ngunit ang kanyang pangalan ay dumi na sa mundo ng auditing. Anong ginagawa mo rito, Luciana? Tanong ni Mela, ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon. I'm leaving, Mela, bulong ni Luciana. I came here to tell you the truth, before Julian uses it again as a weapon. Ang sinabi ni Julian sa korte tungkol sa mga magulang mo, totoo iyon. Doña Remedios didn't pick you just because you're a good architect. She picked you because your biological father was the man Don Monteclaro cheated 20 years ago. It was their way of keeping the enemy close and making sure the victim's daughter will never find out the truth. Naramdaman ni Mela ang isang matinding lamig na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat haplos ni Doña Remedios, noong una ang bawat papuri, lahat pala iyon, ay bahagi ng isang mas malalim at mas madilim na plano ng pagkontrol. Pati ba naman iyon? Bulong ni Mela, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagkagulat. They used your guilt, your utang na loob, and your love for your father to keep you trapped, dagdag ni Luciana. But now you know. You are not a Monteclaro, Mela. You never were. You are the daughter of the man they destroyed, and now you have destroyed them back. The cycle is finished. Habang papalabas si Mela sa mansyon, bitbit ang kanyang anak, at ang iilang gamit na mahalaga sa kanya, narinig niya ang malakas na tunog ng pagsasara ng malaking gate ng Mansyon Monteclaro. Ang tore ay tuluyan ng gumuho. Ang mga haligi ay wala ng hawak na kahit anong bigat. Ang cliffhanger ng kanyang paglisan ay hindi ang kawalan ng pupuntahan. Habang nakasakay sa sasakyan patungo sa airport, binuksan ni Mela ang isang envelope na iniwan sa kanya ni Nana Rosa. Sa loob ay may isang lumang litrato ng kanyang tunay na ama, at sa likod nito ay may nakasulat na isang address sa Iloilo, isang address ng isang lupang hindi kailanman nakuha ng mga Monteclaro. Mama, saan tayo pupunta? Tanong ng kanyang anak habang nakatingin sa labas ng bintana. Tumingin si Mela sa bata at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang kanyang ngiti ay tunay at puno ng liwanag. Uwi na tayo, anak. Sa bahay na tayo mismo ang magtatayo. Isang bahay na walang lihim at puno ng pagmamahal. Ngunit habang papaalis ang sasakyan, isang huling tanong ang pumasok sa isip ni Mela. Sapat na ba ang katarungang ito para burahin ang lahat ng sugat ng nakaraan? O may mga bahagi ng kanyang pagkatao na habang buhay nang nakabaon sa ilalim ng gumuhong tore ng mga Monteclaro? Ang amoy ng alat ng dagat at ang sariwang simoy ng hangin sa Iloilo
ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa mga sugat na iniwan ng Maynila. Sa pagbaba ni Mela sa maliit na paupahang bahay na malapit sa dalampasigan, naramdaman niya ang isang uri ng gaan na matagal na niyang kinalimutan. Wala nang mga matatayog na pader na gawa sa kasinungalingan, wala nang mga chandelier na nagtatago ng dilim sa likod ng kislap nito. Ang tanging narito ay ang payak na ganda ng kalikasan at ang kalayaang matagal niyang ipinaglaban. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga maleta sa sahig na yari sa kawayan. Ang tunog ng mga kagamitang inilalapag ay tila isang hudyat na ang bawat hakbang niya rito ay tunay at may pundasyon. Tumingin siya sa kanyang anak, na kasalukuyang masayang tumatakbo sa maliit na beranda, hinahabol ang isang makulay na paru-paro. "Mama, look, ang ganda dito," sigaw ng bata, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ngumiti si Mela, isang ngiting hindi napilit. "Oh anak, dito na tayo titira, wala nang mananakit sa atin dito." Sa loob ng ilang linggo, naging abala si Mela sa pag-aayos ng kanyang maliit na opisina. Hindi ito kasing laki ng kanyang firm sa Maynila, ngunit ang bawat sulok ay puno ng kanyang pagkatao. Inilabas niya ang kanyang mga drafting tools, ang kanyang T-square, at ang mga blankong papel. Bilang isang arkitekto, alam niyang ang pinakamahirap na bahagi ng anumang proyekto ay ang simula ang harapin ng isang blankong papel at magkaroon ng lakas ng loob na gumuhit ng unang linya. Hawak ang kanyang lapis, dahan-dahan siyang gumuhit ng isang linya. Hindi ito linya ng isang mansyon para sa iba. Ito ay ang blueprint ng kanyang sariling kumpanya, ang Magdalena Design Studio. Ang disenyo ay bukas maraming bintana para sa liwanag at may matatag na pundasyon na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Naramdaman niya ang pagdaloy ng sining sa kanyang mga daliri, isang patunay na ang kanyang talino ay hinding-hindi kailanman naging pag-aari ng mga Monteclaro. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga liham sa kanyang mailbox, isang envelope ang nakakuha ng kanyang atensyon. Wala itong return address, ngunit ang selyo ay nagmula sa New Bilibid Prison. Naramdaman ni Mela ang bahagyang panlalamig ng kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat. Ito ay mula kay Julian. "Mela, alam kong huli na ang lahat at hindi sapat ang anumang salita para humingi ng tawad. Dito sa loob bawat gabi ay naririnig ko ang boses ni tatay at ang mga iyak mo. Nawala sa akin ang lahat, ang yaman, ng dangal, at higit sa lahat kayo ng anak ko. Sana balang araw matutunan mo akong patawarin, hindi para sa akin, kundi para sa katahimikan ng puso mo. Patawad, Magdalena." Tinitigan ni Mela ang sulat. Binasa niya ito ng paulit-ulit, hinahanap ang anumang bakas ng dating Julian na minahal niya. Ngunit wala na siyang naramdamang kahit anong puot, kahit anong sakit. Ang galit na dating nag-aapoy sa kanyang dibdib ay napalitan na ng isang malalim na kawalan. Hindi siya sumagot. Hindi niya kailangang sumagot. Ang cliffhanger ng kanyang nakaraan ay natapos na sa sandaling iyon. Dahan-dahang pinunit ni Mela ang sulat sa maliliit na piraso. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang huling paalam sa lalaking sumira sa kanyang tiwala. Hinayaan niya ang hangin na tangayin ang mga piraso ng papel patungo sa dagat hanggang sa maglaho ang mga ito sa gitna ng mga alon. Tumingin si Mela sa malayo, sa abot tanaw, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa papawirin. Ito ang huling kabanata ng kanyang lumang buhay at ang unang pahina ng kanyang bagong simula. Tapos na, Julian, bulong niya sa hangin. Ang blueprint ng buhay ko ay ako na ang may hawak. At sa pagkakataong ito, wala nang lamat na maiiwan. Bumalik siya sa loob ng bahay at sinara ang pinto nang may kasiguraduhan. Sa loob narinig niya ang boses ng kanyang anak na nagtatanong tungkol sa hapunan. Doon sa maliit na bahay na puno ng liwanag, ang katarungan ay hindi na isang pangarap, kundi isang katotohanang kasama niya sa bawat paggising. 3 taon na ang lumipas mula nang huling marinig ni Mela ang tunog ng pagsasara ng gate ng Mansion Monteclaro. Sa loob ng 3 taon na iyon, ang bawat araw ay naging isang dahan-dahang pagpinta ng bagong buhay, isang proseso ng paghilom na hindi minadali, ngunit hindi rin hinayaang tumigil. Ngayon, habang nakatayo siya sa beranda ng kanyang sariling disenyo na kumpanya sa Iloilo, ang tanawin ng dagat ay hindi na lamang paalala ng kanyang pagtakas, kundi simbolo ng kanyang tagumpay.
Ang Magdalena Design Studio ay naging isa sa mga pinakarespetadong architectural firm sa rehiyon. Hindi dahil sa marangyang mga mansyon, kundi dahil sa mga disenyong may kaluluwa mga bahay na itinayo para sa mga pamilyang nagnanais ng tunay na tahanan. Ang bawat pader na kanyang iginuguhit ay may kalakip na pangako na ang pundasyon ay katotohanan at ang mga haligi ay pagmamahal. Narinig ni Mela ang malalakas na hakbang ng kanyang anak na tumatakbo patungo sa kanya. Ang bata ay mas malusog na ngayon, ang mga mata ay puno ng kuryosidad, at saya malayo sa takot na nakita ni Mela noong gabing iyon sa bodega. Mama, tignan mo, I drew a house too. Sigaw ng bata, ipinapakita ang isang makulay na drawing sa isang pirasong papel. Niyakap ni Mela ang kanyang anak, ang amoy ng buhok nito ay tila isang pabangong nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Napakaganda, anak. Balang araw ikaw naman ang magtatayo ng mga pangarap ng ibang tao. Sa gitna ng kanilang katahimikan, sumagi sa isip ni Mela ang mga balitang natanggap niya mula sa Maynila. Si Doña Remedios ay pumanaw na sa loob ng isang nursing home, nag-iisa at tinalikuran ng lahat ng mga taong dati ay humahalik sa kanyang kamay. Si Clarita ay patuloy na nagdurusa sa mga kaso ng estafa, habang si Julian ay nananatili sa loob ng rehas binubuno ang hatol para sa pagkamatay ni Don Monteclaro. Si Luciana naman ay naglaho na parang bula, dala ang bigat ng kanyang sariling pagkakanulo. Nahanap na ba ni Mela ang kapatawaran? Huminga siya ng malalim, hinahayaang punuin ng alat ng dagat ang kanyang mga baga. Ang kapatawaran para kay Mela ay hindi ang paglimot sa sakit, at hindi rin ang muling pagtanggap sa mga taong sumira sa kanya. Ang kapatawaran ay ang desisyon na hindi nahayaan ang puot na magdikta ng kanyang bawat gising. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pananatili sa isang relasyong nakakasakal, at pinalaya na niya ang kanyang puso mula sa tanikala ng nakaraan. Ang kapayapaan niya ngayon ay ang katibayan na siya ang nanalo. Ang bawat guhit ng liwanag sa langit ay tila isang bagong blueprint na ibinibigay ng tadhana. Mama, are we going to stay here forever, ta? Tanong ng bata. Dito tayo hanggat malaya tayo, anak, sagot ni Mela habang hinahaplos ang pisngi ng bata. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang buhay ay parang isang gusali. Maaaring gumuho ang mga pader, maaaring mawasak ang mga haligi dahil sa lindol ng pagtataksil at bagyo ng kasinungalingan. Ngunit hanggat matatag ang iyong sariling pundasyon, maaari kang palaging magsimulang muli. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagkakakulong ng may sala, kundi ang muling paghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Habang dahan-dahang nagdidilim ang paligid, ang mga ilaw sa loob ng kanyang studio ay isa-isang nagkaroon ng buhay. Hindi na ito ang malamig na liwanag ng Mansion Monteclaro. Ito ang mainit at mapayapang liwanag ng isang tahanang siya mismo ang nagdisenyo. Si Magdalena Mela Villarreal ay hindi na lamang isang biktima ng nakaraan. Siya na ngayon ang tunay na arkitekto ng kanyang sariling tadhana. Isang babaeng natutong bumangon mula sa alikabok upang magtayo ng isang tore ng katarungan at pag-asa na kailanman ay hindi na muling guguho.